Hi! Welcome back to my Green Studio channel. And today, my Green Studio presents Tita Duran. Kung napanood niyo po ang video natin about Pancho Magalona, I'm pretty sure na kilala niyo na kung sino si Tita Duran. Si Tita Duran ay unang sumikat noong mga dekada 30 at 40 at siya ang kauna-unahang successful child star ng Philippine cinema. Nagsimula siya sa paggawa ng mga pelikula nung siya ay 8 taong gulang pa lamang, and as she aged, she became the bankable leading lady ng mga iba't ibang movie outfit nung time na yon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Teresita Rigo Durango Magalona. Ipinanganak siya noong September 30, 1928 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang unang pelikula nung siya ay 8 taong gulang pa lamang ay may pamagat na Awit ng Mga Ulila noong 1936. Kwento ito ng isang batang babae na naulila dahil inabandon na siya ng kanyang ina. Pagkatapos ng 2 taon maipalabas ang kanyang pelikula ay napansin siya ng Sampaguita Pictures noong 1938. Nang taon ding iyon ay sinama siya ng Sampaguita sa kanilang dramang pelikula na may pamagat na Inang Mahal. Sinundan din agad ito ng isa pang pelikula sa Sampaguita na may pamagat na Ang Magsasampagita or The Sampaguita Vendor. Gumawa rin si Tita ng pelikula sa LVN Pictures noong 1940. Una ay ang Pangarap at pangalawa ay may pamagat na Sawing Gantimpala. Narito ang mga pelikulang nagawa ni Tita noong late 30s hanggang 1940. 1936, Awit ng Mga Ulila at Sa Paanan ng Krus. Taong 1937, Milagro ng Nazareno sa Quiapo at Anak ng Kadiliman. 1938, Mariang Alimango, Alipin ng Palad, Ang Magmamani, at Ang Pusong Wasak. Taong 1939, Yaman ang Mahirap, Palaboy ng Diyos, Tunay na Ina, Ang Magsasampagita, Inang Mahal, Tatlong Pagkabirhen, at Anak ng Hinagpis. 1940, Sawing Gantimpala, Pangarap, Nang Mahawi ang Ulap, Awit ng Magulang, Lihim ng Lumang Simbahan, Sa Duyan ng Pagmamahal, at Bahaghari. 1941, Paraiso, at Panambitan. And as we all know, December 8, 1941 nang binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor that initiates the World War II. Nang lumaganap na ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya, ay tuluyan nang natigil ang paggawa ng mga pelikula sa bansa. Umabot din ng mahigit 4 na taon ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas bago tayo lumaya. 1945, nang tuluyan tayong lumaya, ay bumalik ulit ang sigla ng paggawa ng pelikula, gayon din ang karera ni Tita. Kakatuwa ang name niya, no? Kasi sa panahon ngayon parang, wow, Tita, Titas of Maynila, parang ganon. Pagkatapos ng digmaan ay syempre nagdalaga na si Tita at ngayon ay 16 years old na siya. Muli siyang gumawa ng mga pelikula sa kanyang home studio na Sampaguita Pictures. Naisama rin siya sa pelikula ni Carmen Rosales na Guerrillera sa Sampaguita. Ito ang comeback movie ni Carmen Rosales pagkatapos ng digmaan at batay ito sa kanyang karanasan dahil naging bahagi din siya ng grupo ng mga guerrilla noong panahon ng Hapon. Itinambal din si Tita sa mga fine actors ng mga musical films ng Sampaguita at isa na rito ay si Pancho Magalona.
Naging blockbuster hits ang mga pelikula nila ni Pancho, gayon din ang kanilang pag-iibigan. October 2, 1948 ay ikinasal sina Pancho Magalona at Tita Duran. 20 years old pa lang si Tita nung mga panahon na iyon at nang maikasal sila ay hindi na siya nakipagtambal sa ibang leading man kundi kay Pancho lamang. Ang kanilang tambalan sa pelikula ang pinakasikat sa dekada 50. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Tita after World War II. 1946, Guerrillera at Maynila. 1947, Dahil sa Ina, Lantang Asahar, at Ang Kapilya sa May Daang Bakal. 1948, Ang Anak ng Dagat, Pamana ng Tulisan, Bulaklak na Walang Pangalan, Tatlong Puso, at Maharlika. 1949, Ulilang Kalapati, Always Kay Ganda Mo, Milagro ng Birhen ng Mga Rosas, Dahil sa Iyo, Tala sa Umaga, at Sa Piling Mo. Ang pagsasama ni na Pancho at Tita ay nabiyayaan ng 9 na anak. Grabe no, paramihan ng anak nung panahon na iyon. So nabanggit ko na kung sino-sino sila doon sa video na ginawa natin para kay Pancho Magalona. At isa sa kanilang anak ay sumikat ng husto at nakilala ng mga bagong henerasyon, walang iba kundi ang master rapper na si Francis Magalona o kilala bilang Francis M. Nasa dugo o nasa lahi talaga nila ang may ginintuang boses. May sikat na duet songs din sina Pancho at Tita. Ito ay ang Dahil sa Iyo at Always. Ang super sikat naman na tinaguriang Asia Songbird na si Regine Velasquez ay pamangkin ni Tita Duran. Si Tita at ang ama ni Regine ay magpinsang buo, kaya si Francis M. at si Regine Velasquez ay mag-second cousin. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Tita sa kanyang huling dekada sa mundo ng pelikula upang ibigay ang kanyang buong panahon sa kanyang lumalagong pamilya. 1950, Huwag Ka Nang Magtampo, Umaga Na Giliw, Kay Ganda Mo Neneng, at Umaga ng Neneng. 1951, may isa siyang pelikula ang Kasintahan sa Pangarap. 1952, Barbaro, Buhay Pilipino, Sabas ang Barbaro, at Kombantsera. 1953, Ang Ating Pag-ibig, Sa Isang Sulyap Mo Tita, at Vaudeville. 1954, may isa siyang pelikula ang Sa Isang Halik Mo Pancho. 1955, may isang pelikula din siyang nagawa ang Maria Went to Town. 1956, Bella Filipina, Mr. and Mrs. at Rockin' the Cha-Cha. 1957, Bicol Express at Yaya Maria. 1958 ay may isa siyang pelikula ang Tatak ni Solomon. Sinasabi na maikukumpara ang karera ni Tita Duran sa isang Hollywood movie star na si Shirley Temple. Si Shirley ay nagsimula din bilang isang child star sa Hollywood sa edad na 3 taong gulang. Nang magpahinga sa showbiz si Tita sa edad na 30 taong gulang, ay itinuon niya ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Si Pancho Magalona naman ang naiwang aktibo sa showbiz. Nagbunga naman ang sakripisyo ni Tita dahil naging matagumpay ang kanilang buhay may asawa. Kumbaga sila ang naging simbolo sa showbiz ng salitang forever. May mga taon din naman na gumawa rin ng pelikula si Tita. Ito ay noong 1977.
at nakasama siya sa pelikulang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping. Pagkatapos ng 6 na taon, ay muli din siyang gumawa ng pelikula noong 1983, ang Bundok ng Susong Dalaga. Pagkatapos ng 5 taon, taong 1988, ang huling pelikula na naitala na nagawa ni Tita, ito ay may pamagat na Isusumbong Kita sa Diyos. Honestly, napanood ko po ang pelikulang ito at ito ay tungkol sa isang madre na umibig sa isang lalaking tauhan sa kumbento. April 27, 1990 ay pumanaw na si Tita sa mundong ito sa edad na 61 years old. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Parañaque City. Ang naging buhay ni Tita ay puno ng twist and turn sa kanyang kabataan. At nang magkapamilya na siya ay pinili niya ang eka nga ay the road less traveled. Si Tita ang simbolo ng dalagang Pilipina noong unang panahon na gagawin ang lahat para maalagaan at maging masaya, buo ang pamilya. And it really pays off naman kasi naging matagumpay ang kanyang buhay may asawa at masaya ang kanyang pamilya. The family is the test of freedom because the family is the only thing that the free man makes for himself and by himself. Eka nga a happy family is but an earlier heaven. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.